tungkol po dito sa sinabi po ng COMELEC na pinag-iisipan nila ang pagsasampa ng reklamong criminal and administrative charges laban po dun sa mga guro at mga pulis na umatras po sa kanilang trabaho para sa halalan dun sa pinakahuling sandali. Ano po ang reaksyon nyo? Ito daw po ay nasa batas po natin, no, sa Omnibus Election Code. Pareho daw itong criminal and administrative offense. Benjo. Yes ma'am, no. While we recognize po no na ito ay talagang may possible no na liability po yung ating mga guro, ay hindi naman natin po pwedeng pwersahin no yung ating teacher no na magsilbi kung nakararamdam sila ng panganib no. Una po no, yung Omnibus Election Code po na binabanggit po nung COMELEC no, may kaunting amendment na po yan ano. Dito po sa Election Service Reform Act, no, ito pong noong 2016, ay kinikilala na po na yung election duty ay hindi na siya mandatory. No? Ito ay magiging optional na on the side of teachers. No? Medyo technical po yung binabanggit ng COMELEC kasi, well, I assume no, na sila ay na-appoint na no, bilang electoral board. No? Yun din, no? By the way, Mang Ali, no? Electoral board na yung tawag ngayon. Dati di ba lagi natin naririnig BPP or BEI, no? At dahil din doon sa batas na binanggit ko, yung ESRA 2016, no po, no? Ngayon, balikan po natin, sige, sabi ko nga po, baka may possible no, na liability yung mga teacher natin. Pero dapat tignan ng COMELEC yung circumstansya. No? Matatandaan po natin, especially dyan po sa Cotabato City, no? Yan naman yung unang binabanggit. No? Few days bago yung eleksyon, kahit po ako ay convinced na ako na umupo, no? Pinili ko ng umupo no? Dahil doon po sa batas, no? Ang binabanggit naman po dyan, kapag wala talagang teacher, tsaka lang uupo yung iba. No, uupo yung hindi teacher, yung government employee, no, private school teacher, no, or iba pa, no. Ngayon, kapag may kaguluhan, no, yun yung signal, no, na yung COMELEC ay pwedeng mag-deputize, no, nung mga pulis, no. Yun yung nangyari po, no, doon sa Cotabato, no. Bakit? Kasi few days before the election, no, kahit na yung mga teacher ay pinili na sana nilang umupo, bigla nagkagulo. No, may barilan, no? Binaril yung isang kagawad, no po, no? So Nagpapatayan hindi po ba? Election violence. Exactly, ma'am, no? And ito yung experience noong 2019 at 2022, no, na elections po, no, ng mga kapatid po natin diyan, no? So kung ang tingin ng teacher po, no, nung sino man na tao na na-appoint, no, ay medyo malalagay sa panganib ang kanyang buhay, bakit hindi naman natin nahayaan, ano po, no? So hindi naman ito, kumbaga hindi naman ito sa purpose, no? Doon po sa batas po natin, ang sinasabi doon, pag hindi ka umattend on purpose para i-delay, no, o isabotahe yung election, that's the time na ikaw ay pwedeng kasuhan. Pero ito, malinaw po ito no? Threatened yung buhay, no? Natatakot sila. Bakit naman sila magsisilbi kung ganun po yung sitwasyon? Kaya nga, so, Benjo, ito nga, well, sana nga hindi na mag-prosper yung kaso na yan, no? Dahil nga kung meron namang rason, no, na maganda, kaya sila umatras, sana naman pabayaan na yan. But I'm also curious po dito, kasi nga may mga teacher po na namatay, no? At yung insurance po, may isang teacher, papunta siya, namatay dahil may motorcycle accident. So pag may related po dito sa eleksyon, anong compensation po ang nakukuha ng mga guro? Maybe you can also explain that. Kasi you took out, no? May life insurance, tapos may mga health insurance rin po para sa mga guro. Para lang at least alam rin po ng mga nakikinig sa atin na although mapanganib, no, yung ginagawa nila, at least merong ginagawang gobyerno na sakaling may hindi magandang mangyari sa kanila, meron po silang matatanggap. Yes ma'am, again no, I would refer again no to that law no, yung ESRA no, yung Election Service Reform Act of 2016 ano. Inilaban po namin yan ng gusto no, yan po ay kinampanya namin. At dahil po din diyan sa batas po niyan ay nagkaroon po no ngayon ano, yung binabanggit po ninyo, yung mga teacher po na nasawi no ay meron po silang matatanggap yung kanilang pamilya na abot ng 500,000 ano po na insurance no, kasi insured na po lahat ng teacher na umupo no. Ngayon, yung mga na-aksidente naman, nagkaroon ng injury o kinailangang hospitalization, meron niyang makukuha po na around 200,000. Ano?
meron din pong legal indemnification package po, no? Ibig sabihin kung sila ay kakasuhan, kaya nga maaring magamit namin dito ito, no? Kung yung COMELEC, I don't know, no? Paano po yung proseso po nito, no? Kung COMELEC mismo ang magkakaso sa'yo, no? Kasi doon po sa batas ang binabanggit, kapag ka ikaw ay kinasuhan, no, kumuha ka ng private lawyer, no, kailangan yung gobyerno ang sasagot po niya, no. Yes ma'am, no, at least meron tayong mga ganung packages po. May legal, merong insurance for accident, may insurance for death po. Okay.